Magtatakda tayo ng taripa sa mga banyagang gumagawa ng computer chips at semiconductors. At kung gusto natin ng 100%, 200% na taripa, hindi tayo makikipagkalakalan sa China. Ang pinaka-advanced na chips ay binibili sa United States. Hindi papayag ang China na maputol sa teknolohiya. 1.4 bilyong tao na gustong umunlad. Ito ang realidad. Tahimik na gumagawa ang China ng sarili nitong Manhattan Project. Kumukuha sila ng pinakamagagaling na inhinyero sa mundo para muling buuin ang isa sa pinakakomplikadong makinang nagawa. At may kinalaman ito lahat sa trade war. Kapag nagtagumpay ang China, mabubura nito ang isa sa mga huling ugnayan na nagbibigkis sa kanila sa kanluran. Sa madaling salita, magkakaroon sila ng walang kapantay na kapangyarihan. Aalamin natin kung ano ang makinang ito at bakit halos imposibleng buuin. Bakit ito kailangan ng China ngayon? Ang kwentong ito ay nagsimula sa Veldhoven, Netherlands, kung saan naroon ang punong tanggapan ng ASML. Ito marahil ang pinakamahalagang kumpanyang di mo alam. Nasa pundasyon ng modernong ekonomiya. Ang ASML ay gumagawa ng makinang panglithography para sa semiconductors. Kung wala ang mga makinang ito, walang mga telepono, walang mga computer, walang 5G networks at walang cloud services. Pwede mo na ring kalimutan ang AI kung wala ka ng mga makinang ito. At heto pa. Iilan lang ang gumagawa ng makinang ito sa mundo. At walang tatalo sa ASMLs. Sila lang ang kumpanyang nagbebenta ng extreme ultraviolet or extreme ultraviolet lithography machines sa buong mundo. Ang mga makinang iyon ay nagpapahintulot mag-print ng detalye sa chip na mas manipis pa sa buhok ng tao. Mahalaga ito dahil mas maliit ang transistor. Mas malaki ang computing power ng chip. Dahil nangunguna ang ASML, kontrolado nila ang 83% ng lithography market share dahil sa mahalagang papel nito. Ito ang nangungunang tech company sa Europa na may market cap na halos $500 bilyong. Hindi man kasing laki ng Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Nvidia o Apple, pero kasing halaga rin ito. Kung wala ang ASML, hindi makaka-operate sa kasalukuyang antas ang mga kumpanyang ito. Pero malaking problema ito para sa China. Ang Netherlands ay kaalyado ng United States. At gusto ng United States na huwag magbenta ang Netherlands ng ASML machines sa China. Ito ang dahilan kung bakit matutulungan ng ASML machines ang China na gumawa ng advanced semiconductors. Hindi lang para sa mas mabilis na chips ng Huawei smartphones. Ang mga semiconductor ay isang teknolohiyang may dalawang gamit. Ibig sabihin, maaari itong gamitin para sa sibilyang layunin. Pero maaari rin itong gamitin ng militar. Kinakatakutan ng Pentagon na makuha ng militar ng China ang pinakamahusay na semiconductor. Malaganap na ang mga chips sa digmaan. Mahalaga ito sa mga drone, missile, at fighter jet. At posibleng mas lalo pa sa hinaharap. May totoong posibilidad na ang mga AI system ang sasakop sa mga tungkulin sa labanan. Maaaring makakita tayo ng mga AI fighter jet, AI barkong pandigma, AI tangke, at marami pang iba. Maaaring gamitin ang AI sa pamumuno at kontrol. Kapag naging epektibo ito, ang unang gagamit ay tiyak na mananaig sa labanan. Ibig sabihin, posibleng masakop ng China ang Taiwan kung magagamit nila ng maayos ang AI. Dahil dito, parang may teknolohikal na paligsahan ng armas sa pagitan ng dalawang pinakamalakas na bansa para pigilan ang China na manalo. Ipinatutupad ng United States ang Tech Containment Policy kung saan mahalaga ang ASML AI ay umaasa sa chips. Mas maganda ang chips, mas maganda ang AI. Dahil dito, noong 2018 pinilit ng administrasyon ni Trump ang Netherlands. Sinabi ng United States na huwag bigyan ng export licenses ang bagong extreme ultraviolet machines ng ASML para ibenta sa China. Inanyayahan ng White House ang punong ministro ng Netherlands para talakayin ang ASML at agad namang sumunod ang kanilang gobyerno. Wala ni isang extreme ultraviolet machine ang naibenta sa China. Hindi nagtagal, natuklasan ng Netherlands na hindi ito isang pagkakamali, kundi bahagi talaga ng pulisya ng United States. Pinilit ng Biden administration ang Netherlands na higpitan ang export ng ASML sa China, pati ilang di-advanced na modelo. Sumunod ulit ang Netherlands. Sa ikalawang termino ni Trump, pinilit ulit ang Netherlands at noong 2024 mas maraming produkto ng ASML ang ipinagbawal ibenta sa China. Dapat tandaan, bahagi lang ang ASML dito. Pinilit din ng United States ang ilang kumpanyang Hapones
natigilan ang pagbenta ng chip equipment sa mga customer sa China. Pinutol din ang access ng China sa advanced AI chips ng Nvidia at advanced micro devices. Inilagay rin ng United States sa blacklist ang maraming teknolohiyang kumpanyang Chino na konektado sa militar ng China. Sa kabila ng mga restriksyon, ASML pa rin ang pinakaimportante. Ang lithography ay isa sa pinaka-fundamental at pinakamahirap palitan sa supply chain ng teknolohiya. Para maintindihan ito, kailangan nating tingnan ang mga makina ng ASML ng mas detalyado. Tinatawag silang pinakakomplikadong makina sa mundo dahil may dahilan ito. Bawat makina ay binubuo ng mahigit 100,000 na pyesa na galing sa mahigit 5,000 kumpanya mula sa iba't ibang panig ng mundo. Hindi ito tulad ng paggawa ng makina sa pabrika. Mas parang pagsasama ng malaking palaisipan sa inhinyerya. Pagbukas nito, nagpapaputok ang makina ng malalakas na laser sa tunaw na lata ng 50,000 beses kada segundo. Lumilikha ito ng 200,000 degrees Celsius na plasma na naglalabas ng espesyal na liwanag. Ang liwanag na iyon ay maingat na itinututok sa isang silicon wafer na may sobrang tumpak na katumpakan na kaya nitong mag-print ng mga pattern na mas maliit pa sa kayang makita ng mata ng tao. Nagiging transistor ang mga pattern na iyon, hindi computer chip. Dahil komplikado, mataas ang presyo nito. Ang bawat makina ay nagkakahalaga ng $250 milyon, habang ang pinakabago ay halos $400 milyon. Kasing laki sila ng double-decker bus. May timbang na 180 tonelada at 3 Boeing 747 ang kailangan para mailipat. 2 dekada at bilyon-bilyong dolyar ang ginugol sa paggawa ng makinang ito. Sobrang advanced nito, kaya't bangungot para sa China ang kopyahin ito. Ayon sa ASML, nauunawaan nilang gustong kopyahin ng ibang kumpanya ang kanilang teknolohiya, pero hindi ito madali. Kamakailan, sinabi mismo ng Chief Executive Officer ng ASML sa China na kailangan pa ng maraming taon para makagawa ng extreme ultraviolet na teknolohiya. Pero sa kabila ng mga hamong ito, patuloy pa ring sumusulong ang China dahil kailangan nito kung gusto nitong manalo sa karera ng teknolohiya. Prioridad ng bansa ni Xi Jinping ang sariling paggawa ng semiconductor. Kamakailan, ipinag-utos ng Beijing na ang mga kumpanyang gumagawa ng semiconductor sa China ay kailangang gumamit ng hindi bababa sa 50% na kagamitang gawa sa China sa mga bagong pasilidad ng paggawa ng chip. Sa huli, nais nilang mapalapit ito sa 100%. Pero para maisakatuparan ito, naglalaan ang China ng malaking pondo para makagawa ng extreme ultraviolet machine. Malaking sumusuporta si Huawei. Kinokoordina ang mga kumpanya, institusyong pananaliksik, at libu-libong inhinyero sa isang pambansang pagsisikap. Ipinapakita ng China ang military-civil fusion sa paggamit ng sibilyang industriya para makabuo ng teknolohiyang militar. Ngayon, may mga ulat na mabilis ang pag-usad ng China. Lahat ito ay nangyayari sa isang high-security na laboratorio sa Shenzhen, ang sentro ng teknolohiya ng China. Ayon sa ulat ng Reuters, natapos na ng mga inhinyerong Chino ang isang prototype noong unang bahagi ng 2025. Hindi pa ito nakakagawa ng chips, pero kaya na nitong gumawa ng extreme ultraviolet light na mahalagang hakbang. Napaka-ambisyoso ng gobyerno at ayon sa mga taong malapit sa proyekto, gusto nilang magkaroon ng gumaganang makina pagsapit ng 2028. Sa tingin nila, mas makatotohanan ang target na 2030 pero mas maaga pala rin iyon kaysa sa inaasahan ng karamihan. Naniniwala ang karamihan sa mga eksperto na aabutin pa ng hindi bababa sa 1 dekada bago maabot ng China ang kasalukuyang antas ng ASML. Nakakabaliw kasi marami sa mga matatalinong inhinyero sa Shenzhen ay galing sa ASML. Nagawang kumuha ng China ng grupo ng mga retiradong Chinese na inhinyero na dati ay nagtrabaho sa ASML para magtrabaho sa kanilang proyekto. Ayon sa isang source na nakausap ng Reuters, nakilala niya talaga ang ibang mga inhinyero mula noong nagtatrabaho pa sila sa ASML. Hindi mahirap hulaan kung bakit sila nagtatrabaho pa kahit retirado na. Sobrang laki ng ibinibigay na pera ng China kaya mahirap talagang tumanggi. Ang signing bonus ay nagsisimula sa 3 hanggang 5 milyong yuan, mga 400 at 20,000 hanggang 700,000 dolyar, kasama pa ang mga subsidy. Sapat para makabili ng magandang bahay sa Shenzhen. Ngayon, malinaw na labag talaga sa batas ang paggawa nito. Lahat ng dating empleyado ay pumirma ng non-disclosure agreement sa ASML. Ibig sabihin, hindi sila pinapayagang gamitin ang kanilang sensitibong teknikal na kaalaman sa ibang lugar. Patuloy nilang ginagamit ang kaalaman
para i-reverse engineer ang ASML machines para sa China. At malaki ang tsansang makalusot dahil mahirap magsampa ng kaso ang ASML. Ang mga dating empleyado nila ay nakatira na sa China, malayo sa batas ng Netherlands. At hindi iniintindi ng autoridad ng China ang non-disclosure agreement ng ASML. Kasabay nito, nililimitahan ng mga batas sa privacy ng Europa ang kakayahan ng ASML na subaybayan ang ginagawa ng mga dating empleyado nila pagkatapos umalis. Hindi rin malinaw kung alam ba talaga ng ASML na nangyayari ito sa simula pa lang, pero hindi na dapat ikagulat ng kahit sino na hindi sumusunod sa mga patakaran ang China. Kilala na ang China sa paggamit ng pagnanakaw ng intellectual property para maungusan ang iba sa teknolohiya. Nagnanakaw ng daan-daang bilyon mula sa mga kumpanya sa ibang bansa. Ilang beses nang naging target ang ASML. Noong 2019 na hatulan ang kumpanyang Extel ng dolyar, 845 milyon dahil sa pagnanakaw ng ari-arian laban sa ASML. XTAL ay nasa United States na ngayon, pero ayon sa isang kilalang pahayagan sa Olanda, parte ito ng paniniktik ng China. Itinanggi ng Chief Executive Officer ng ASML ang teorya, ngunit kalaunan lumabas ang ebidensya ng paniniktik ng China. Noong 2021, iniulat ng ASML na may kumpanyang Chino na nagbebenta ng produktong posibleng lumalabag sa intelektual na pag-aari nila. Noong 2023, iniulat ng ASML sa mga autoridad ng Olanda ang pagnanakaw ng intelektual na pag-aari ng isang dating empleyadong Chino. Iniulat ng isa pang Olandes na pahayagan na lumipat siya sa Huawei na ngayoy malapit na katuwang ng CCP sa paggawa ng makinang lithography. Nagtaas ng alarma ang paniktik ng Olanda at naglabas ng babala noong 2025. Ginamit ng China ang malawakang paniniktik para makuha ang teknolohiya at kaalaman mula sa kanluran, kabilang ang pagre-recruit ng mga siyentipiko at empleyado ng high-tech na kumpanya. Muling pinag-iisipan ngayon ng mga autoridad ng Olanda kung paano poprotektahan ang kanilang pinakasensitibong kaalaman. Kabilang dito ang mas mahigpit at sapilitang pagsusuri sa mga tauhan sa tinatawag na mga institusyong pangkaalaman tulad ng ASML. Hindi lang masasamang tao ang dapat bantayan, pati mga inhinyero na may access sa mahalagang teknolohiya, lalo na kung may pamilya silang nasa China, ay maaaring maging target. Kapag ganito kataas ang nakataya, hindi maaaring isantabi ang posibilidad ng pananakot o blackmail. Karaniwan, mahigpit na ipinagbabawal ang pagbabase ng desisyon sa pagkuha ng empleyado ayon sa nasyonalidad. Pero pagdating sa ASML, mayroon ng ginawang eksepsyon. Ilang taon na ang lumipas, pinayagan ng Netherlands Institute for Human Rights ang ASML na isaalang-alang ang nasyonalidad sa pagkuha ng empleyado. Maaaring tanggihan ng ASML ang mga aplikante mula sa bansang may export control restrictions. Sa praktika, ibig sabihin nito ay maaaring tuluyang iwasan ng ASML ang pagre-recruit mula sa China, lalo na dahil sa agresibong hakbang ng China. Mukha na itong usapin ng kaligtasan. May konting pag-asa pa ang ASML dahil di pa naaabot ng China ang antas na yon. Yung prototype na nabanggit natin kanina, kasing laki ng isang palapag ng pabrika. Hindi nagawang kopyahin ng mga inhinyerong Chino ang disenyo ng ASML sa eksaktong sukat. Kaya kinailangan nilang gawing ilang beses na mas malaki ang kanilang prototype para gumana ito. Hirap pa rin silang gawin ang mga lente at salamin na nagdidirekta ng extreme ultraviolet na ilaw para gumawa ng chips. Ang mga optical system na ito ay ginagawa ng isa sa pinakamahalagang supplier ng ASML, isang kumpanyang Aleman na tinatawag na Carl Zeiss AG. Eksakto at sopistikado ang kanilang produkto, mahalaga ito sa lithography machine. Para harapin ang problemang ito, lumapit ang China sa Chengchun Institute of Optimism, Optics, Fine Mechanics and Physics. Nag-aalok sila ng walang limitasyong sahod sa mga mananaliksik na tutulong sa teknikal na hamon. Ngunit bahagi lang ito ng problema. Si Zeiss pa rin ang pinakakilalang supplier ng ASML pero may mga 5,000 supplier sila. Nagmula sila sa maliliit na espesyalisadong kumpanya hanggang sa malalaking manlalaro at bawat isa ay nagbibigay ng mga bahagi na may kanya-kanyang antas ng komplikasyon. Sa ngayon, nagmamadali ang China na makakuha ng kahit anong bahagi na maaari nitong makuha. Gumagamit sila ng mga bahagi mula sa mas lumang makina ng ASML na pinapayagan silang bilhin at nagsasaliksik sila sa mga second-hand na pamilihan para sa mga pyesa mula sa mga supplier ng ASML. Madalas, kailangang maghanap ng paraan ng China para makaiwas sa mga export restrictions gamit ang mga kahina-hinalang tagapamagitan. Kapag nakuha na ng China ang mga bahaging ito, nagtatakda sila ng mga grupo ng mga bagong graduate sa universidad para magtrabaho sa reverse engineering ng mga ito. Dapat nilang matutunan ang pagbuwag at pagbubuo ng mga bagay. At may bonus kapag tama ang ginawa. Ang mga inhinyero ng Huawei ay laging kasama, nakatira sa site, at bawal umuwi habang may trabaho sa linggo. Dahil lihim ang trabaho nila, minsan bawal silang gumamit ng telepono. Matagal at magaspang ang proseso, kaya posibleng ilang taon pa bago makuha ng China ang extreme ultraviolet na teknolohiya.
Sa dami ng trabaho, pamumuhunan, at pagnanakaw ng intellectual property, siguradong mararating din ito ng China. Kapag nangyari iyon, hindi lang ASML ang mawawalan ng monopolyo, malawak din ang epekto nito. Binabaklas ng China ang mga larangang depende pa ito sa kanluran para magkaroon ng leverage. Ang ideal na resulta para sa Beijing ay isang mundo kung saan ang mga ekonomiya ng kanluran ay umaasa pa rin sa mga rare earth, bateriya, at mga gamot ng China. Ilan lang iyan sa mga halimbawa. Samantalang ang China mismo ay hindi na umaasa sa kanluran para sa kahit ano. Sa ganitong sitwasyon, may veto card ang China kontra sa desisyon ng kanluran. Magpataw ng taripa o suportahan ang Taiwan. Titigil ang export ng rare earth ng China at wala kayong magagawa. Sa huli, ang pagsubok na pabagalin ang Manhattan Project ng China ay pansamantalang solusyon lang. Ang mga pagkaantala ay bumibili lang ng oras, pero hindi nito binabago ang magiging resulta. Kung gusto ng Estados Unidos at ng mga kaalyado nitong Europeo na tumugon, kakailanganin nila ng sarili nilang Manhattan Projects. Kinakailangan ng magkakaugnay na pagsisikap sa bawat estratehikong industriya, kung saan hawak ng China ang kalamangan sa mundo ng teknolohikal na kapangyarihan. Kung sino ang hindi gaanong umaasa, siya ang panalo.